Welcome to Donmar TV News Channel. Nagsasalita yung anak ni Nova Princess Parahinog na lahat ng sinasabi nila doon sa video puro something na pinasisinungalingan nila ang lahat ng mga sinasabi ni Herbert Colanco or nung iba pang mga testigo laban sa kanila. Ang nakikita ko dito po guys bakit yung anak ang nagsasalita? Bakit hindi yung magulang? Or bakit hindi yung abogado? Di ba? Ika nga. Siyempre anak yan Bakit yung anak ang pinagsasalita ng statement? May kakayahan silang kumuha ng abogado, may kakayahan silang kumuha ng tagapagsalita nila. Bakit yung anak? Di ba? Yun na nakakapagduda dito sa bidyong ito na aking napanood. Dapat ang nagsasalita dyan hindi na yung anak ni Nova Princess. Dapat ang pagsalitain ninyo, abogado ninyo. Kasi kawawa naman yung anak Nadadawit at lumalantad ang muka na hindi naman niya alam kung anong pinagmulan na kinasangkutan ng kanyang mga magulang. Di ba? Total, nakikita ko yung bata, parang lahat ng sinasabi niya, basang-basa, scripted lahat. Yun ang nakikita ko doon sa video. Siguro baka may nakapanood na sa inyo, baka wala pang yung iba hindi pa nakapapanood. Tignan nyo po itong video to. Pakinggan natin, baka makapiright tayo sa kanya Pakinggan nyo po ito Anak niya po ito. Magandang gabi po at ako po si Sofia Parahinog at babasahin ko po ang statement ng aking mama na si Nova Parahinog. In 2006, sa second term ng papaalong ko bilang mayor ng Ozamis, pinakiusapan niya ako. Kinailangan po ng papa ng tulong ko dahil hindi niya na po alam kung sino ang pagkakatiwalaan. At that time, nasa Manila po ako at ng pamilya ko. Umuwi po ako sa Ozamis at madami po akong natanggap na impormasyon. Madami po ang nag-abuso sa pagkatao at posisyon ng papaalong ko. Napalibutan siya ng mga taong may personal na interes. Nang dahil sa gawain ng mga taong ito, ikinasira po ito ng papaalong ko. Isa sa dahilan, katulad ng pagkakaroon ng Shabulag sa Ozamis City, ikinasira po ito ng papaalong ko na walang kinalaman sa mga gawain ng mga taong ito. Nangunguna po dito, isang Filipino-Chinese businessman na protektado ni Ardot at David Navarro. Nagkaroon po ng operation ng PIDEA, ngunit may nakapag-inform sa grupo nila at nauwi sa walaang operation. Gusto ko po i-address ito sa PIDEA. Sa mga nakaraan na mga taon, marami kayong nahalungkat sa history ng Ozamis. Pero bakit hindi po lumalabas ang pangalan ng Filipino-Chinese na ito? Kung gusto niyo po malaman bakit hindi niyo po simulan ang pagtatanong kay Police Lieutenant Colonel John Incinerial at Retired Police Colonel Edgar Daniel. Kung mahalungkat niyo po ito, malalaman niyo po ang tunay na godfather ng criminal activities at mauunawaan niyo po lalo ang dynamics ng criminal activities at ng mga taong sangkot dito. Dahil po sa galit ni Ardot na hindi siya naging mayor, siya po mismo ang gumawa ng paraan at nagkumbinsi kay Attorney Connie Lim through Chief of Staff ng papa ko na si Mike Ochate na kalabanin po ako sa pagtakbo. Ako po ay nanalo bilang mayor ng Ozamis noong 2010. Pero papa ko po ay natalo sa Congress by 900 votes kay Leo Ocampos na kagrupo ni Lim. Nung ako po ay naging mayor, siniraan po ako ni Lim at ni Ocampos kay Pinoy dahil liberal po sila noon. Gumawa at nagsumbong ng storya sa Malacanang at ako po ay naging mayor na. Siniraan po ako ni Lim at Ocampos kay Pinoy dahil liberal po sila noon. Gumawa at nagsumbong ng storya sa Malacanang at PNP. Katulad ng kasinungalingan na elections-related violence kuno. Nagsumbong din si Congressman Leo Ocampos na marami daw private armed groups, loose firearms,
wanted persons na nagtatago, drugs, and breakdown sa peace and order ng Uzamis. Na-hold up ang money transfer service sa Uzamis at jewelry store. Lahat ng ito ay idiniin sa akin ni Congressman Leo Ocampos at sinabi na failure of my leadership. Isinumbong niya ito sa Malacanang at PNP na talamang bilibid sa concert niya na pinalabas sa local cable. Higit sa lahat, sumisingaw na pangalan niya bilang source ng drugs. Hindi ako ang merong koneksyon kay Dilima. In fact, hindi namin siya ikinampanya sa Uzamis in 2016. Wala siya sa mga sample ballots namin na pinamigay namin sa dispiras ng eleksyon. Never namin naging guest si Dilima sa Uzamis, mas naging guest pa siya sa grupo ni Congressman Waminal at Philip Tan doon sa Tangub City. Noong merong concern ang LGU Uzamis sa DOJ, Central Office, sa kay SOJ Dilima, idinaan pa ng LGU Uzamis sa DILG para i-assist kami sa meeting. Ang agenda ng meeting ay ang request for assistance para ma-review ang mga related na kaso filed by law enforcers sa Uzamis prosecutor na na-dismiss sa level ng prosecutor pa lang para magkaroon ng maayos na working relationship ang prosecutor at law enforcers na nag-implement ng anti-illegal drug operations. This was the first and last na nakaharap ko po si Dilima for only a few minutes. Ako ang dahilan ng pagkawasak ng drug career niya. Meron kasing impormasyon na tanggap si Kulango na ako ang nag-provide ng information sa law enforcers tungkol sa kanyang criminal activities. Ako ang rason na expose ang kanyang criminal activities. Ako ang dahilan na wasak ang kanyang criminal empire. Akala kasi ni Kulango kung meron siyang Nova Paruhinog, he will be more powerful while in maximum. Kaso opposite ang nangyari. It was a fallen criminal empire. Kaya galit na galit siya sa akin. Honestly, I find it irrelevant to have the people listen and focus on this issue. Currently facing a bigger problem brought by COVID-19. Not only haven't we found a way to control the spread of COVID, Okay. wala po Tigilan tayong na natin enough yan. na vaccine. Okay. Doon sa napanood yung video, kung titignan niyo parang ang nangyayari, kumukuha sila ng simpatya. Oo. Simpatya na para bang ika nga sasabihin lahat ng mga sabi ni Herbert Kulanco, kasinungalingan. Di ba? Tayo hindi ko naman sinasabing totoo yung sinasabi ni Herbert. Hindi ko sinasabing totoo yan. Hindi ko rin sinasabing hindi rin totoo yung sinasabi ng anak. Di ba? Ang pinaka-the best dyan, dapat yung magulang ang nagsasalita. Di ba? Yung magulang, hindi yung anak. Unang-una, yung anak walang alam dyan Di ba? Siyempre, kung ikaw may ginagawa kang katarantaduhan, may ginagawa kang kalokohan, ipapakita mo ba sa anak mo yung illegal mong ginagawa? Papakita mo ba sa mahal mo sa buhay na bata? Anak, pinalaki kita dahil sa ganitong negosyo. Anak, pinakain kita dahil sa ganitong maling sistemang negosyo namin ng magulang mo. Papakita ba nung magulang yun? Hindi, di ba? Pero mas the best, kung ang gawin ni Nova, siya ang magsalita or tagapagsalita niyang abogado. Hindi yan ganyan. Di ba? Kung si Herbert nakakatawag sa cellphone, di nakakatawag din si Nova. Nagagawa rin ni Nova yan. Imposible hindi magawa ni Nova yan. Imposible. Hindi ako maniniwala na si Nova Princess ay walang cellphone sa loob ng kulungan. Kung si Laila Dilima nga nakakapag-tweet, di ba? Nakakapag-post sa social media, si Nova Princess pa kaya? Hindi niya magawa yon. Mas the best. Para ka panipaniwala, dapat kayo madam, or mayora, or vice mayor. Kayo ang magsalita. Huwag yung anak. Kung may natitira pa po kayong delikadesa, ilayo nyo po ang anak nyo sa iskandalong ito. Kawawa yung bata. Nagsasaper yung mga anak nyo dahil gusto nilang makasama kayo pero hindi nila magawa
dahil sa ginawa ninyong kamalian na paglabag sa batas. Pangalawa, hindi naman po tanga, hindi naman estupido ang isang piskal na tatanggapin yung sinasabi ng kapulisan or ng ating intelligence na may allegation sa'yo. Kaya nga tinanggap po yan ng korte dahil may sapat na kita na ebidensya laban sa inyo. Di po ba, madam? Hindi po tatanggapin ng isang korte ang allegation sa inyo kung walang sapat na ebidensya. Ngayon, madam, kayo po ma'am di matatawag na isang laylayan dahil may kaya kayo sa buhay. May sapat kayo. Di ba? Kaya niyong kumuha ng mga abogadong di kan pamilya. Pero, bakit yung anak ang pinagbabasa ninyo? Natural, tama yung isang comment kanina eh. Bakit yung anak? Siyempre, sasabihin ng anak, puro depensa sa magulang. Diba? Yung bata, walang alam yan eh. Hindi niya alam yung punot dulo. Sinabi mo ba sa anak mo, na naging kabit mo, na naging karelasyon mo, si Herbert Parahinog? Hindi mo naman sinabi dun eh, sa anak mo eh. Diba? Pero, according to Parahinog, kay Herbert ko lang po, mayroon kang mga sulat sa kanya. Writer hand mong ginawa. Lahat yun nakatabi kay Herbert Parahinog. Madam, and the best, kung talagang nagsasabi yung anak mo ng totoo, at yun ang sinasabi ninyo, totoo yung mga sinasabi ninyo, i-prepare nyo na lang sa korte. Sa korte nyo sabihin yan, huwag sa social media. Di ba? Yun ang pinaka-the best. Kasi kung may abogado kayo, yun ang gagawin ng abogado ninyo eh. I-advise sa inyo, huwag sa social media. Di ba? Kaso, yung abogado nyo ata, hindi nyo rin pinakikinggan. Yun ang pinaka-the best, madam. Total, nagkasalita yung anak ninyo dahil daw sa inyo, bakit yung anak? Hermes! Paano yung mga Hermes nga naman na regalo? Di ba? Hindi. Sa akin, may nag-attempt kaninang mag-add. Pagkatapos, nung tinignan ko yung inbox, ito ang laman. At nakita ko yung nag-add sa akin, fake account din. Ay sabi ko, ay wala ito. Fake account ito. Oo. Alam niyo, madam, kung anong sinabi niyo po doon sa sinasabi niyong allegation na official statement ni Nova Nova at ang nagbabasa yung anak, nilabas natin ng buong buo, walang dagdag, walang bawas, nilabaso natin yon. Ngayon, sana next time, kung gagawa uli kayo ng ganyan pananalita, abogado ang pagsalitain nyo. Huwag yung kung sino-sino. Para naman masabing makatotohanan. Yung abogado, yung anak, siyempre, understand na yan eh. Lahat sasabihin ng anak, puro positive sa inyo, hindi negative. Diba? Dapat ganon, madam. Ganon dapat.